Henry, halika na. Kain na. Akala ko, nasa Maynila ka. Akala ko, iniwan mo na ako eh. Henry, marami kang naitulong sa akin. Hindi kita basta-basta iiwan. Saka isa pa, malapit na mangangampanya ka na, hindi ba? Kailangan mo ng isang taong mag-aalaga sa'yo. I'm glad you're back. Masaya rin ako at nandito pa ako. Halika na, kain ka na. Halika. Ba, ang sipag ah. Tingin nga. Paaba ang ginamit mo rito pansulat. Ang pangit. Pwede ka maging doktor. Ngayon nga lang ako natututong magsulat kay Douglas eh. Pinapractice ko yung natutunan ko sa school. Ayos lang yan. Eh, at least, makapagsimula ka na ngayon. Kung noon pa siguro ako natuto kay Douglas. Siguro... Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nakapagsimula ka. Lahat naman tayo nagsisimula sa unang hakbang. Basta, huwag ka lang titigil, eh, makakarating ka rin doon sa paruroonan mo. Sa tingin mo kay Douglas, may pag-asa pa bang makabasa ng isang katulad ko? Sa tingin mo, aasenso ba ako kahit may dyslexia ako? Ang galing mo. Nasabi mo na yun. Dating sinasabi mo lang, dissect. Alam mo, sa nakita kong sipag at sa tapang na pinakita mo nito nakaraang araw, naniniwala na ako. Makakarating ka kahit saan mo gusto. Salamat kay Douglas. Kapag lumabas na ang tunay na kulay, kahit anong ganda mo pa, aayawan ka ng mga tao. Kasi naman ang ugali, parang body odor lang yan. Pag malandi ka, mabaho. Elise, ay nako, umiiyak ka na naman, anak. Yaya, bakit ang sama-sama nila? Ang dami-dami nila ng masasakit na sinabi sa akin. Bakit gano'n sila sa school? Ano mo masama? Nagmahal lang ako, diba? Alam mo, anak, kung sabihin mong nagmahal ka, parang napaka-normal lang nito. Di ba normal lang naman po talaga na magmahal tayo? Hindi kagaya ng pagmamahalan ninyo ni Tisoy. Lalo na sa edad mo. At mali yun. Porket nakita ko na yung taong para sa akin. Huhusgahan na nila ako. Gagawa na sila ng mga kwento sa akin. Alam niyo ba, ang dami-dami na sinasabing masama sa akin sa school. Ang tingin na lahat ng tao sa akin, malandi ako. May mga nagsasabi pa na nabuntis ako. Kaya hindi ako ganun. Itong ilagay mo dyan sa utak mo. Walang pakialam ang tao. Sa iisipin nila, wala silang pakialam. At kahit na anak, ipilit mo ng ipilit, hindi ka rin nila maintindihan. Karamihan sa tao, anak, ginugugol nila ang buhay nila sa paghahanap ng mga taong gusto nila, ng mamahalin nila, ng para sa kanila. Ikaw, sa mura mong edad, nakita mo na kaagad yun. Mali po ba yun? Hindi mali. Hindi mo kasalanan. Pero anak, nung ipilit mo na ipaglaban yung pagmamahal mo, nung pinili mo yung pagmamahalan ninyo, aba, nagbago ang lahat sa'yo, anak.
Lahat ng tao, oras na pinili niya ang mga bagay na gusto niya, sinusubukan ka ng mundo kung talagang karapat-dapat sa'yo ang bagay na ito. Kagaya mo, kagaya ni Tisoy. Alam mo anak, meron pang kailangang patunayan si Tisoy. Hindi lang siya, pati ikaw. Lakasan mo ang loob mo. Manindigan ka. Salamat po. It's been days. Wala tayong balita tungkol sa Ellen na yan. Tapos hindi natin nakikita na karag-karag siya ni Henry kung saan-saan. Tapos parang matumal ang balita dyan kay Tisoy. What's happening? Kaya nga mas kinakabahan ako eh. Di ba? Hindi tayo dapat maging kampante lalo na ngayon. Alam mo, Carlos, masyado kang praning. Can't you see? We've already won. Hanggat nandito si Ellen, delikado pa tayo. Mabutit alam mo, Carlos. Ellen,